Surf's up with explorers! At panahon na naman ang pagtatampisaw sa beach. Ano pa nga bang pagkain ang masarap pagsaluhan kundi ang malinamnam na biyaya ng karagatan? Oy! Ngayong linggo, naghanda kami ng Yampay Nation ng seafood dishes na pwede niyong ibida sa nalalapit niyong outing. Magpakulo na kayo ng pansabaw, mag-init na ng mantika, at magpabaga na rin kayo ng uling because we'll savor the umami flavor of seafood. Boiled, sauteed, and grilled to perfection. Simulan natin ang ating food adventure sa Palaya Shrimp Farm. At samahan niyo na rin akong manghuli ng gagamitin nating main ingredient. Ang isa sa mga pinakamadali at pinakamabilis na recipes na pwede mong gawin sa hipon ay ceviche. So for our ceviche, meron tayong bell pepper, green, and red. We have two different types of acids. We have lime juice, and of course, yung ating vinegar. Salt, some sugar, pepper, sibuyas, and of course, yung ating chilies. Pero kung Mexican ang tema ng inyong summer food trip, subukan nyo rin gumawa ng shrimp fajitas. Season lang natin yung ating shrimp ng salt, pepper, oregano, and cumin. Balansehan lang natin ng konting asim by adding an our lime juice. And let's give it a mix. Painit muna natin yung ating flour tortilla. Yan. Pwede na natin siyang i-flip. So drop lang natin yung ating onion. Again, with fresh shrimp, you can't go wrong. Kaya nga eh. Diba? Masarap na siya. Asist eh. For our next food adventure, sinamahan ako ng dalawang energetic at matakaw na kapuso foodies. Sa Pampanga, sina Hailey Dizon at Carlos Anuan ang toka na manghuli ng seafood na iluluto ko para sa kanila. Pero bago yan, alamin muna natin kina Mang Jomar at Kuya Romy kung paano nga ba manghuli ng alimango. So Kuya Jomar, Kuya Romy, ito po yung ginagamit natin panghuli ng alimango. Paano po nakakahuli tayo ng alimango sa gantong klase ng trap? Natin ng pan. Sige nga sir. So yan yung mga tilapia. Tapos ito po ilulubog. Tapos gaano katagal ito sir Nawan? Papapainan. Mga kalating oras. Yan guys, so 30 minutes na ang nakalipas. Check natin kung may nahuli na. Uy, medyo mabigat to ah! Teka, parang may bigat yung sa akin. Wait lang, try ko muna yung sa akin. Uy! Pwede sa akin din! Na may kasama pang bato. Uy, teka parang... Ay, solid! Solid! Guys! First time ko manghuli ng alimango at nakahuli ako agad.
Guys, kasi laki siya ng mukha ko. Isang ganito pwede na sa pang 2 tao, pero dahil matakaw ako, akin. Ang una nating putahe. Papatok nga ba kay Kaloy na hindi raw mahilig kumain ng alimango? I think na talagang papatok sa kanya is paglalatikin natin yung ating kakanggata. So pinakaunang step natin is of course, kailangan muna nating magpalatik ng ating gata. So habang naglalatik tayo dito, prepare lang natin yung ating bell pepper tsaka yung sibuyas. Ready na yung ating mga crabs. Antayin lang natin maglatik yung ating coconut cream. Isang mabilisang halo lang yan. Pwede na tayo mag-serve. Season lang natin to ng konting oyster sauce. Laban na. Takpan lang natin to siguro mga 5 to 10 minutes para lalong maluto yung ating crabs. Kung sa tingin nyo itong alimango sa latik ay medyo kulang, wait lang. Kasi meron pa tayong pangmalakas sa second dish gamit ang ulang. I'm sure marami sa atin yung familiar sa ingredient na to. Hindi madalas ginagamit sa atin, pero talaga naman, isa sa mga paborito natin, lalo-lalo na pag mga sinigang. Ang kaibahan ng ulang sa karaniwang prawns or hipon is makikita natin yung laki ng ulo. So yan, di hamak na halos yung ulo ay kasing pantay na nung katawan niya. And yun nga, makikita nyo, iba't ibang klase ng kulay yan. Pag mga ganito kalalaki yan, blue, meron ding parang orange yung kulay ng kanilang sipit. Pero ito, lumalaki ito ng kasama yung buong sukat niya, lampas isang ruler. Nagawa lang tayo ng crispy ulang. Lilinisin muna natin ang ulang. Pagkatapos, you have the option to devein or keep the shell. Kumpara kasi sa hipon, mas madaling ma-overcook ang karne ng ulang. Ito na, chef. Sige nga. Hindi pa siya kumain ng crab. Ayaw, hindi mahilig eh. Weird, no? Kamusta? Kamusta? Grabe naman, suspense naman yan. Uy. Ang sarap, parang gusto ko ikanin. Wow, actually, masarap Tapos, naman rice. hindi, chef, nagugustuhan ko kasi talaga yung pagkain pag yung ang sarap niyang isabay sa kanin. Yes, sir. Oo, tas, ayun. Let me Parang- do the on. Ayun, thank you. Wala ba tayong Parang- pampukpok? Ito yung pinakamasarap na part. Team Metro Manila ka ba ngayong summer? Don't worry dahil makakatikim ka pa rin ng delicious seafood dishes kapag nag-food trip ka sa iba't ibang restaurants na bibisitahin ng Kapuso Foodies natin tonight. Sinimulan niya ni Kuya Pekto na napadpad sa isang unique dining space under the Balete. Talaga namang kikilabutan kayo sa sarap kapag natikman nyo ang pinagmamalaki nilang seafood chowder. Chowder yan, pero chowder ang pangalan para mas cool. Seafood chowder, siguro ang dami nitong seafood. Creamy. Thai shrimp, yun! Tingnan natin. Alam mo, masarap lahat ng pagkain dito. O ano, lalaway na kayo, no? Chef, pwede bang dito na lang ako for 3 days? Sa kanyang resto bar sa San Juan, mapapauwish ka naman sa mga kakaibang sushi ng Kauri. Owned by celebrity businesswoman Chris Bernal. Okay, meron tayong sushi platter dito. Pero wait lang, iba yung toppings niya. Yung sushi platter natin, ito, may bopis.
Yung isa may adobong pusit at ito may kare-kare. Japanese-inspired pero Pinoy pa rin yung dating. At mapakanin o tinapay, pwede raw bagayan ng isa pang absolute bestseller ng Kauri, baby squid in garlic and olive oil. Ang lambot yung squid, chef. Ko-compliment yung garlic, no? At para sa mga tirador ng Anli, talagang makakasulit ka sa yummy discovery ni Hannah Priscilas dito sa Quezon City. Curious lang ako, paano ba to, chef? Kasi sa Bohol, nasanay talaga ako na kahit gaano pala kalaki or kaliit, talagang mano-mano, kamay-kamay lang. So, hindi kami gumagamit na ganito. Paano ba to, Sir Chris? Ayun! Makuha yung laman. Sipit pa lang yan. Grabe naman. Gustong-gusto ko yung sauce. Ito namang hipon. Grabe. Yung lambot ng shrimp, tama lang. Yung combination ng dip natin, tsaka yung mismong parang may mga sauce na kasi siya eh. Ngayon naman, ang sunod kong titikman is itong baked scallops. Salt yan. Salt na may kulay na blue. Kaya sobrang, alam mo yung feel talaga habang kahit hindi mo pa kinakain, naalala ko tuloy sa Bohol, yung hometown, yung mga friends ko dyan. Sa Bohol kasi sobrang hilig namin sa seafood. Mayaman din ang town namin sa seafood. Balanse lang yung hindi siya sumobra sa cheese, hindi naman kulang, sakto lang yung amount ng yung cheese na nilagay nila and yung scallop. Sobrang swak na swak yung lasa nila. Mapatubig alat o tubig tabang, basta bagong huli ang isda, ang lasa nito ang magsisilbing masarap na pundasyon sa putaheng maiisip mong iluto. Kaya naman, pairalin natin ang pagiging malikhain at sama-sama nating aralin ang recipes kung saan bida ang isda. First, pinaputok na tilapia sa kawali. So I have here yung ating onions, tomatoes of course. Natin na natin yan. Konting ginger. And then we'll add in garlic. Mix lang natin to. Some sugar. And fish sauce. And of course, paminta. Generous amount of stuffing. Saka natin babalutan. To elevate the taste of milkfish, nasubukan nyo na ba itong palamanan ng labob? Sa mga mahilig sa masabaw at maasim, subukan yung pagsamahin ang dalag at puso ng saging. So yung pinakailalim natin, doon ko ilalagay yung ating puso ng saging. Dahil ito na rin yung ingredient natin na pinakamatagal maluluto. Saka ko ilalagay yung ating dalag. Saka ko ito babalutin ng ating kamyas, bawang, sibuyas, yung ating kamatis, yung ating sile. Saka natin lalagay yung hugas bigas. Sasalang na natin. So, bibigyan ko lang to siguro mga at least 1 oras hanggang 1.5 kalahati.
Kamusta? Sarap po. Medyo maanghang, no? Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Very good. Kwanto? Staple sa Bulacan. Samantala, kung akala nyo manok lang ang pwedeng itinola, papasa rin dito ang isda. So, yung ating lemongrass with our ginger. I'll also put in our onions, our tomatoes, and garlic. Season na lang din natin ng fish sauce pa. I'm just gonna add in yung ating oyster mushroom. Natin yung petchay natin, malunggay, tsaka toge. And lagay na rin natin yung ating malasuge. At ang sinaing na tulingan, may isasarap pa kapag pinartner mo sa laing puree. Yung tulingan. Using the same oil and pan, gisa na tayo ng ating aromatics. So we have our ginger, lots of onions, and garlic. Nung ating adobo. Okay. Lalagay na natin yung ating taro leaves. So, okay na yung consistency ng ating laing. Kagaya nga ng sabi ko, gusto ko siyang gawing parang sauce. So, ayan na siya. Pwede na tayo mag-plate. For our other elements, so ito yung ating adobo na native. Gonna put it in the middle. In a way, parang gusto ko lang din siyang gawing platform para when we plate yung ating tulingan, poging-pogi na siya. Well, di ko imagine na ganito yung magiging lasa. Pero ang sarap. Nandito sa kitchen natin to sa loob. Yeah. Parang pinagsama yung tatlong baryo ng Batangas sa isang dish. Yes. Steak. Mismo. Kapag sinabing fresh seafood, palengke ang ultimate destination ng wais na mamimili. And the public market truly set the stage for a fun cooking segment na pinauso ng farm to table. Sarap sa ruleta, nakaimbento kami ng mga kakaibang putahe ng tumapat ang ruleta sa seafood. Nang mabisita sa atin si viral Kapuso star May Anbasa, Buhay pa! pinatunayan niya sa atin kung bakit nga ba siya tinaguriang bangus girl. Timer starts now! Kailangan na tiktokan, chef! Para maubos! So, 22 seconds. Basic na basic lang, chef! 15 seconds. Wait lang mga suki, ha! Wait lang! 4, 3, 2, 1! Tatlo. Yes! 1, 2, 3, go! Go, chef! Kaya mo yan! Sayaw, sayaw! Yo, 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 yo! Go, chef! 1-0. 1! Go, chef! Aba, tatlo na! Dalawa na! Woo! Go, go, go! 5, 4, 3, 2, 1! Ding, 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 ding! Grabe! Tatlo. Grabe! Tatlong bangus din! Ayos. Grabe! Nakaka-proud ka po, chef! Ayan, mukhang pasado naman, pasado. Yes, pasado Pasado ba yung po. linis natin? Pwede na po maging bangus boy! Pwede na. Bilang reward sa kanyang galing sa pagkakaliskis, ipinagluto ko siya ng roasted matambaka. So meron tayo ditong dahon ng sili, yung mustasa na hindi pa daw niya natitikman, and then yung kick daw na hilig ng ating ining.
Then yung ating luya, tsaka yung ating luyang dilaw. Salt. And of course, paminta. Mix lang natin to. Baked or roasted matambaka? Wow! Grabe! Hindi ko to ine-expect, chef. Akala ko may sabaw. May Tapos- nagkatas din naman siya, pero ang ginawa ko kasi, imbes na gata, Grabe. pinigaan ko siya, ginamit ko mismo yung pinakanyog. Wow! Amoy pa lang. Ako'y nagugutom na. Oh, yan. Isa pang May ang nakasalo ko sa palengke na may special request sa istang gusto niyang ipaluto sa akin. So para dun sa ating lapu-lapu, season ko lang yung loob. Then, lagyan na natin. So andito na yung ating mayonnaise. Lalagyan natin ng cream cheese. And then, yung ating bell pepper. And for our broccoli, lalagay ko lang din muna sa steamer natin. So ready na yung ating lapu-lapu, ready na yung ating pinaka-sauce, ready na rin yung toppings, pati side dish. Pwede na tayo mag-plate. Broccoli natin eh. Sa kanyang kwelang pagrampa sa palengke, namili naman kami ni Ashley Rivera ng ingredients para sa kanyang mixed seafood. Ito yung ating tahong. Nalinis na natin to, natanggal sa shell. Lightly season lang. And then yung ating cornstarch. So once na na-coat na natin siya ng ating cornstarch, diretso deep fry na. Susunod naman natin yung ating squid. So bago totally maluto yung ating squid heads, isusunod ko na yung acting shrimps. Then we're just gonna use the same pan. Then lagyan na natin yung ating tanglad. Then yung ating bell pepper. Kakanggata. So i-reduce lang natin yan hanggang makuha natin yung sauce consistency. Then totoss na natin yung ating mixed seafoods. So bago totaling maglatik yung ating gata, tatanggalin ko lang yung tanglad na nilagay natin. So for me, ito na yung pinaka-perfect na consistency hinahanap ko. Hindi pa siya totaling brown na brown yung latik. Ihabol lang natin yung sili na request ni Ashley. In with our mixed seafoods. Tsaka yung medyo pampakulay natin. Fire off. Pwede tayo mag-serve. Masarap. Yung lasa talagang, ang ganda Okay. ng combination. Another kapuso comedian ang nagpaikot sa Rap sa Ruleta nang mapadpad naman kami sa Pasig Mega Market. Ayan na! Sana fish! Uy! Uy! Ito kahit ano lang. Kahit ano na. Basta nakuha na natin yung gusto mo. Steam. We're gonna steam a fish. Tapos papartneran ko lang yan ng kahit anong gulay. Gulay, yeah. Alright, pretty simple. We have here yung ating miso paste. And then, yung ating tamarind powder. We're just gonna mix this together. So we have here a very thick paste. It's like clay consistency ng ating miso paste at saka ng tamarind powder or sinigang mix. Ito ngayon yung ipapalaman natin doon sa ating isda. So yung ating mustasa, yun yung ipang babalot natin.
So we're just going to steam this for about 15 to 20 minutes. At habang niluluto natin to, sosotay naman natin yung ating pang-garnish. So lagyan lang natin ng konting tubig. And then ihahalo ko lang yung ating okra, bell pepper, and sile. So maluluto na yung ating okra, hiwain lang natin yung talbos ng ating sile. Saka natin nilagay. Saktong-sakto, luto na rin yung ating inisim na pampano. Pwede tayo mag-serve. Okay. Okay. Nakuha ko naman yung... Ang sarap! Nung pagsubok ko parang feeling ko, parang lumilipad ako, na parang ang daming flavors na Yes. nangyayari.